Etong dalawang testigo nila, testigo sila ng testigo sa grave threat na hindi naman nila nakukonek sa culpable violation of the Constitution. I don't know why the defense counsel did not ask that question. How is it now, if you're saying that this is grave threat, tinanong pa siya, is this conditional or absolute? Tinanong siya ni Senator Cayetano, sabi niya, in my opinion, it is absolute. No! Ang lakas ng loob mo, ha? Hindi ka na mga abogado, Nag-opinion ka ng interpretation ng batas, Yan ang ayaw ko sa iyo, lalo na sabihin ba naman yan, absolute threat. Sa totoo lang, ha? Hindi ka lawyer, huwag kang bibigay-bigay ng legal opinion dyan, NBI agent. Kaya, nahihirapan po ang prosecution na magtahi-tahi ng testimony nitong dalawang NBI agent na ito doon sa kanilang grounds for impeachment under Article 4. Kasi minura-mura niya ang presidente. Yun. Kaya siguro may gigil na gigil dyan. Pwede murahin ko po si BBM. Hindi naman po yun high crime. Hindi naman po yung treason kung murahin ko siya, di ba? Sabihin ko, sabi ng kapatid mo, bangag ka. Hindi naman yun culpable violation of the Constitution or a high crime. Kasi in the Philippines, wala naman pong definition at example ng high crimes. Kaya po masyado na pong mataas itong kumbaga ay sa suntok na po sa buwan nito. Itong high crime. So, kaya pinipilit nila yung grave threats. Dito naman sa atin, hindi naman po hari si BBM. Diba? Kahit na feeling niya, pero hindi siya hari. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, may isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy, Sa totoo lang. Makakasama natin ngayon si Dr. Melissa Loha. Muli, di ba? Mamabing, isang public international law expert upang talakayin ang iba pang mahalagang usapin kaugnay ng impeachment trial. Oh, she's also a lawyer, di ba? Yes, mababa. Welcome, Dr. Melissa Loha. Hi, Doc. Thank you po. Good afternoon. Afternoon. Na pala. Yeah. Good evening, good afternoon, good morning. Yun. Dito po ba sa first presentation ng first witnesses ng prosecution na itong mga NBI agents, how effective do you think itong mga naging witness nila in terms of proving na yung mga sinabi ni VP Sara na habang galit siya ay they fall under the grounds in their articles of impeachment? Doc Melissa? Yeah. Thank you. I studied impeachment also in my work as a comparative constitutional law researcher and published certain articles on that question. Dito sa impeachment na ongoing, the first week has been on the fourth article of impeachment. I think much of the confusion arises from the lack of standardization. So hindi ka agad nagkaroon ng parameters. It should have been the defense should have insinuated already the parameters kasi sila yung dapat magko-contain ng presentation ng prosecution. And of course, ang prosecution would insist on a wider latitude rather than a narrower one. But I think it's necessary na magkaroon muna ng consensus ang mga tao kung ano ba talaga yung Article 4 and ano yung standards. Otherwise, magkakaroon talaga ng parating debate kung sino nakalamang, sino hindi nakalamang, and so on. Remind us, Doc Melissa, ano nga yung Article 4 ng Articles of Impeachment? Anong grounds po yun? Yes. Based on sa Article 4 nakalagay, the grounds is culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust. High crimes? Yung Alam ko may high crimes lang doon sa England Kasi may hari doon So, specifically, ano pong evidence nila na sinasite sa Articles of Impeachment under these grounds, including high crimes and betrayal of public trust? Alin po doon? Yung constituent acts niya are yung pagkocontract ng assassin, yung grave threats against the president, the first lady, and the speaker, former speaker, and then inciting to sedition. So far, I think na-cover nila yung tatlong constituent crimes na yun on the basis of secondary testimony from the NBI. So let me just explain na pag culpable violation ng Constitution, of course, dapat mayroon isang constitutional provision na nilalapag. And that this would be possible. So
parang kasi nagkakaroon ng disconnect between the article, the grounds, and the constituent acts. Kasi, for instance, culpable violation, hindi naman siya pwede sa grave threat, hindi naman siya pwede sa inciting. Kasi, in fact, protected speech nasa Constitution. It could fall under contracting if it is established, for instance, na merong attempt to destroy the constitutional succession. Tapos, pwede gano'n. Attempt to kill BBM. Yeah. Yeah. That So would that be a very VP difficult. Sara will succeed, di ba? Yan. So, hindi lang yung nag-contract ka na assassin. In addition to that, dapat ipuprove mo na yung purpose is to break the constitutional succession. No, that becomes a culpable violation of the Constitution. Pagdating naman sa high crimes, medyo mataas na masyado to na standard. Hindi na siya masasakop yung mga grave threat lang. Hindi na siya sasakop yung mga inciting. Nung panahon pa yata yan ni, yung high crimes na yan, baka panahon pa yan ni King Henry VIII. Oo. Yung Pero mga, existing siya sa... mahirap yung sinasabi nila na, kasi minura, sabi ng agent kasi minura-mura niya ang presidente. Yun. Kaya siguro may gigil na gigil dyan. Pwede murahin ko po si BBM, hindi naman po yun high crime. Hindi naman po yung treason kung murahin ko siya, di ba? Sabihin ko, sabi ng kapatid mo, bangag ka. Hindi naman yun culpable violation of the Constitution or a high crime. Kasi in the Philippines, wala naman pong definition at example ng high crimes. Kaya po, masyado na pong mataas itong, kumbaga, sa suntok na po sa buwan ito, itong high crime. So, kaya pinipilit nila yung grave threats. Hindi po ba, Doc Melissa? Yes. So just to make sure na maano yung high crime. For instance, high crime, kung nagnakaw ka ng nag-corrupt ka ng trillions, yon high crimes yon. Whereas mag-corrupt ka ng millions, corruption, 1.9 trillion, high crime. That's high crime talaga yon. So yung mga millions lang, medyo hindi na siguro. It could just be ordinary bakit daw nila corruption. nilagay ang grave threat sa high crime at betrayal of public trust? I think ito lang yung merong at least pwede mag-testify na tapos nakikita ng tao kasi na-publish na yung video. I think ito yung pinaka-reason kung bakit nila siningit yung grave threat. But grave threat itself, hindi siya magko-qualify under betrayal, hindi siya magko-qualify under high crimes, culpable. So let us look at betrayal. Wala tayong standard. Titingin tayo, comparative constitutional law, titingin tayo sa Korea. Sa Korea, Doc. Example, yung sabi mo, Korea, betrayal of public trust. Ano po yung example? Yes. Yung si President Yoon, betrayal of public trust dahil nag-declare siya ng martial law, nag-deploy siya ng military na in violation ng constitutional procedure nila. Hindi approved ng Congress. Na-convict siya ng constitutional court ng Korea. Wala kasi silang impeachment court. Ito naman next, si Park, extortion and ginamit ng ang office na is private individual to govern Korea. So yun, talagang betrayal of public trust. In all other cases, walang gumagamit ng betrayal of public trust. So in this case, tayo lang at saka Korea ang gumagamit. So Korea could be a useful standard as far as the judges would be concerned in terms of weighing the evidence and so on. Now, sa ating case, there was an attempt, dalawang cases, yung Gonzales versus Office of the President and then Ignacio versus Sulit. Doon, diniscuss yung dismissal ng Deputy Ombudsman on the ground of gross neglect of duty, grave misconduct, constituting betrayal of public trust. So, ganun din kataas ang ginamit na standard, gross neglect of duty, grave misconduct. Kasi I think they're connecting it also, Doc, to the principle of public office is a public trust. So that's why yung betrayal of public trust doon sa Sulit is yung grave misconduct. ano niya, yung in other words yung duties niya, no? Di ba? Yes. Yun ba allegation doon na meron siyang gross neglect ng duty niya? Yes. Yes. So kaya betrayal of public trust, di ba? Yes. Because that is his public office, it requires a high standard of trust, di ba? So at least meron na tayong masasabing measure kung ano yung ibig sabihin ng betrayal of public trust. Although in this case hindi impeachment, but then we have to remember na yung case na to stemmed from an interpretation of Republic Act 6770
na nagkalagay doon na with respect to the deputy ombudsman, etc., they can be dismissed on the same grounds as the dismissal of the ombudsman but with due process. So, in effect, ini-interpret na ng decisions ng OP and the ombudsman in these dismissal cases kung ano ibig sabihin ng betrayal of public trust. What about the case of Gonzales? The same with Gonzales, ganun din. Actually, yung core issue doon was whether may jurisdiction yung president to dismiss the deputy ombudsman, but that's beside the point. Kasi yung dismissal there was based on the finding of gross neglect of duty and misconduct constituting betrayal of public trust. So yun yung phraseology. Okay, so that's that's a very good example of a standard that is now in Yes. our jurisprudence, di ba? Yes, Kasi, that's correct. Tama. I think in the offer of evidence of the prosecutor, he was not very clear what the testimony of these two NBI agents were for, di ba? And then when the defense counsel was objecting to these testimonies, sabi niya, you cannot object at this point. You can object only in the offer of exhibits. But let's talk about the procedure another day, another time. We'll focus on what is the standard now of you've discussed standard by using examples, right? In Korea and using examples in Sulit and Gonzales. So, it's not that easy. Na sinabi mo, pinagbantaan niya na ipapatay niya ang presidente is already betrayal of public trust. Hindi ba? Unless, sinasabi ni Doc Melissa na yung meron talagang katibayan na may attempt na ipapatay siya, si BBM, para what do you call this, yung capture, yung succession under the Constitution para si VP Sara ang maging presidente. Yun ang matindi. Pero ang sabi kasi ng NBI agent, belief lang nila. Belief. Oh, ang dami palang superstitious belief itong attorney Lotok na ito. Belief daw niya na nag-hire ng assassin. Pero sinabi naman niya na, but I have no personal knowledge. Kasi tinatanong sila on cross sino ang assassin? Sino ang assassin? May assassin ba? Meron bang assassin? Oh, sabi niya, it is my belief na meron. Can I ask something also, Mother? Go ahead, Cathy. Kasi ang sinabi, ang pagkakarinig ko, I was there in that Zoom. Okay? Ang pagkakarinig ko kasi na sinabi ni Vice President Sara Duterte is, wag ho kayong mag-alala, may kinausap po ako kung sakali or if may mangyari sa akin. Kung ipapatay nila ako. Oo, wala siyang sinabi na wag ko kayo mag-alala, nag-hire ako ng assassin. Yan, So, ano nun? Kasi ang lumalabas po dito sa yung NBI na nagsalita, si Lotok ba yun? Lotok. Sinasabi niya na, nag-a-assume siya na may kinausap na assassin. Belief lang daw niya. Belief lang naman daw niya. So, akong tingin ko kasi dito, parang talagang sinasike nila yung mamayang Pilipino. Oo. Yung hindi naman sinabing ganun, tapos sabihin nyo, you believe there was an assassin. Hindi naman pwede ang belief mo. Ang tinatanong dyan, it's already, that question should have been objected to. But sa tingin mo, meron bang assassin? Ano sa tingin mo? Ang tapat ng tanong meron ba talagang assassin? Yun naman ang tinanong ng Cruz O hindi pwedeng paniniwala mo lang, dapat ebidensya mismo. Tama, kasi hindi naman expert opinion ka sa sakit, for example, sa diverticulitis, di ba? Kasi kung doktor ka, expert ka talaga na gastro, sasabihin mo talaga, what do you think, doctor? What do you think? Kasi expert siya sa diverticulitis, di ba? Ito assassin, pinag-usapan natin, tinanong siya. Sabi niya, belief ko lang. May bago na naman tayo, Cathy. Belief ko lang na may assassin. Pero wala po naman ako talagang alam na personal na knowledge kung talaga bang may assassin. Yan. So, klaro mga kababayan na walang assassin. Sinasabi ni Doc Melissa dito na dapat ang standard is na may attempt ba on the life of BBM, and the First Lady and the former Speaker para maagaw niya ang succession under the Constitution. So, nakukonect sa Constitution. Hindi lang yung galit kayo kasi yung bossing nyo ay pinagbantaan at minura-mura. Okay? So, Doc Melissa, what else can you please add to these standards of evidence? Yeah. So as I mentioned, parang may disconnect between the articles, the grounds for impeachment, and the constituent acts. So with respect to grave threat, for instance, ang sabi ng NBI, and that was
medyo na-bother ako dun sa sinabi niya na conditional kasama na. When in fact, yung sa provision ng RPC nakalagay, conditional kung may nag-demand ng money and may other demands and na-fulfill yung condition. That's when it becomes punishable. But in this case, wala. Oo, nakalagay express provision. Kasi sinabi niya na there is no such thing as there is no distinction. Actually, napakalaking distinction, and this was the case of Calleja versus the Executive Secretary, yung tungkol sa terrorism. Yes, go ahead. Nakalagay kasi Section 5 ng terrorism law na merong threat of terrorism. So, question yon yung constitutionality. And the Supreme Court looked at the provision and said, kung conditional yung threat, hindi siya sasama. Hindi siya punishable. And then, it cited US versus Watts. Ito yung case in 1969 na may isang draft. That the threat was, in other words, hindi siya direct. Kasi may condition. May condition. Oo, so hindi siya. Yun din ang opinion ni Juan Ponce Enrile when he was Senate President. I saw that clip. So, Dr. Loja now is citing an American US case, Doc. What case is that? Yeah, this is not just the US case. It is the Philippine Supreme Court citing the US case to decide a question of constitutionality of Section 5 on threat of terrorism. Okay, So, sabi ng Supreme Court, Calleja versus Executive Secretary. Ito Okay, yung, lawyers can research that. Calleja versus Executive Secretary citing a US case of Watts. US versus Watts. In that case, US versus Watts. Okay. Ito yung context nito, yung Vietnam War, and yung di ba nagre-rebel yung mga draftee. And ito si Watts, ang sabi niya, now that I have already received my draft classification, etc., and I have to report for my physical this Monday, I'm not going. If they ever make me carry a rifle, the first man I want to get in my sights is LBJ. Ito si Johnson. Lyndon B. Johnson, the president. Yes. Okay. So was it protected speech? Was it freedom of speech or was it a grave yes, threat? it was. Protected The speech. Philippines, this US in that Watson case ruled that it was protected speech. Yes. Correct. So umakyat all the way to the Supreme Court. Ang sinabi lang ng Supreme Court is this is a kind of a very crude offensive method of stating political opposition to the president. So no different from the way that Sara Duterte expressed her opinion. And yes. in this particular case, kay Sara Duterte, we have to take into account the fact na for her, merong threat sa kanya coming from a person believed to be suffering from drug addiction. So if kahit sino namang tao receiving a threat from a person who has drug addiction, so in quotation marks, talagang hindi yung threat sa'yo, di ba? Kasi irrational na yun. Hindi na yun biro. Di ba? Yes, Kasi irrational na yun. addict siya eh. Oh. So therefore, your reaction na sasabihin mo pag if you get me killed, I will have a reprisal. Ano talaga in that context na yung threat is coming from a person believed to be or rumored to be suffering from drug addiction. And therefore, your reaction would have to be calibrated according to that type of threat. Plus, and remember, yes, go ahead, Doc. Remember, a reaction to a threat does not necessarily have to be a counter threat. It can also be a warning. At the same time, it could also be, and this is something really important, a deterrent. For instance, kung merong nag-aim sa'yo, and then you just show your holster, show lang, hindi mo tinanggal yung rifle mo or anything, pinakita mo lang, just to deter the other person, the other threat, from stepping back, stepping down. Oo. Hindi lang siya warning. Talagang parang, you stop the threat. Hindi ka nag-escalate. You just want them to de-escalate. And that particular exchange could be interpreted that way na stop threatening me. I feel threatened by someone who is drug addicted and therefore irrational, etc., etc. In other words, it is in her defense that she uttered those remarks. Not just defense, but to de-escalate the threat between the two of them. That was a defensive remark and to de-escalate, right? Also that prior to that, yung mga incident doon is yung, di ba, pinakontempt si Yusek niya, si Attorney Lopez, no? Yes po. At pinapatransfer pa ng House of ng mga congressman dyan doon sa women's jail. Opo, nandun din po ako. Pumunta po ako doon. Di ba sa pinatayan veterans. yun ng ano? Ng Opo, ilaw? ng ilaw, doon sa HOR, while naka-live kami, all of us. Oo. Then, nagkaroon po ng panic attack si Attorney Zuleika Lopez kasi ang nararamdaman niya, she was being harassed. Plus, Tas gusto papasok siya sa jail at saka in the middle of the night,
gabing-gabi, Oh. sinabihan siya na ililipat siya sa kulungan. Tapos Na pinatay hindi na nila. wala naman siyang krimen, Oh. and she is a lawyer, she knows She her right. answered naman, Yeah, di ba? Yes. Kaya lang, ayaw nila ng answer niya. Ayaw nila. At Oo. saka, nung dinala siya veterans, nandun po ako, nakita ko na talagang even si VP Sara, iipitin ng, marami po kami doon, iipitin ng ambulansya. May videos po kami doon. Oh, grabe. So that's why in Philippine decision naman, Doc Melissa, doon sa Israel versus people of the Philippines, the Supreme Court cited there that an emotional outburst is not a grave threat. Not every threat is real, di ba? Not every threat is real, di ba? Right. Sinasabi mo nga, it was to de-escalate. Sa akin, it was defense. And then the Supreme Court said in Israel versus people of the Philippines na emotional outburst, may mga prior incidents, di ba? Kaya ako ang thinking ko dyan, kaya inatrust nila yung hostile witness nila si Attorney Lopez eh. Di ba? Sabi nila yung hostile witness, lagay nila sa stand. Kasi talagang ididiin nila, ipapaaminin nila. Which they forget that she's a lawyer, you know? Yeah. And you cannot just easily trick lawyers, you know, into admitting anything. So I think na-realize nila yun na that's going to establish now that there was a prior incident. Kaya si VP Sara emotional outburst, di ba? Aside from yung sinasabi nga ni VP Sara na dati niya nang naririnig na naririnig niya na ipapatay sila. Yung sinasabi niya na uubusin sila yung pamilya niya. Meron pang isa mother na statement si Attorney Lotok na hindi ko nagustuhan. Kahit naman sino makarinig nito. Based on the rule of law, hindi po ako abogado, pero hindi naman din po ako tanga na hindi maintindihan. Nung sinabi niya na, nung tinanong siya na, I forgot lang kung paano yung pagtanong, pero ang pagkakaintindi ko, yung pagtatanong is, paano mo nasabi na may kakayahan si VP Sara na patayin No. or pumatay? Oh, dahil daw, ang tatay niya ang si tatay Digong. niya is si PRRD na may kaso sa ICC, which is, number one, speculate ka na nun. Oo. Ano po ba? Tsaka dahil ba yung tatay niya ay akusado ng EJK sa ICC, siya may kakayahan na magpapatay ng tao? Di ba Opo. parang, itatapon niya lang yung lahat niya yan, pati mga anak niya maliliit, tatapon niya yung future nila para ipapatay niya yan si BBM? Parang, tsaka lawyer yan eh, di ba? Lawyer din naman si VP Sara eh. Parang, obviously, itong agents na ito na nagte-testify, they're not testifying as impartial, credible witnesses. Kaya lalo na, di ba, Cathy, discover. Talagang diniinan siya doon ni Senator Amy Marcos na sa 2 dokumento, sa subpoena mo at sa affidavit mo na notaryado, sinabi mo yung petsa ng November 6 ba Kaya yan? magkamali. Oo, Ang daming typo error. Yun pala, hindi naman pala ibig mo sabihin yung subpoena mo sa ABS-CBN for that video is weeks after. Sabi niya typographical error lang daw. Sabi ni Senator Escudero, typographical, 2 dokumento. At hindi mo Oo. ba binabasa? Affidavit mo yan. At saka abogado siya, di ba? At saka notaryado yun, di ba? Ibig sabihin yan? Talagang, hindi siya credible. So, isa pa, inamin nila, Cathy, di ba? Yung isa umamin. Yung isang hindi abogado. Sinabi niya na may utos po from the top. Oh, Ayun. exactly. Oo. Yan na So, yun. etong 2 testigo nila, testigo sila ng testigo sa grave threat na hindi naman nila nakukonek sa culpable violation of the Constitution. I don't know why the defense counsel did not ask that question. How is it now, if you're saying that this is grave threat, tinanong pa siya, is this conditional or absolute? Tinanong siya ni Senator Cayetano, sabi niya, in my opinion, it is absolute. No! Ang lakas ng loob mo, Hindi ka na mga abogado, Nag-opinion ka ng interpretation ng batas, Yan ang ayaw ko sa iyo, I can't wait nga kasi hiningi ni... si ano ba yon? Si Senator Robin naghingi ng mga certification courses na tinapos niya. Kasi, mamabing meron kasing LEVA na tinatawag, Law Enforcement Video Association Certification, pagtapos ng kurso para maging isang Certified Forensic Video Analyst or CFVA, Certified Forensic Video Examiner, CFVE, ito ang pandaigdigang pamantayan sa Forensic Video Authentication, IACIS Certification, pagiging Certified Forensic Nag-seminar ba siya Computer. dyan? Hindi ko nga alam, kaya ito yung binabang Examiner CFCE or EC Council, pagkakaroon ng titulo. Meta?
Mali yun. Pagkakaroon ng titulong Computer Hacking Forensic Investigator, CHFI. Kaya So, ano yun, di ba NBA agents, they are required to be accountants? If, yeah. And or lawyers. Yes, at saka dapat kung forensic experts ka, may kurso ka kasing tinitake dyan. Correct. before- Hindi naman yung 2 linggo, 2 buwan Opo, lang, hindi expert pwedeng ka na. ganon. Opo. Pambira naman, oh. Di ba? Anybody naman na reasonable mind will not believe na expert yun. May lalo na sabihin ba naman yan, absolute threat. Sa totoo lang, ha, hindi ka lawyer, huwag kang bibigay-bigay ng legal opinion dyan, NBI agent. Kaya, nahihirapan po ang prosecution na magtahi-tahi nung testimony nitong 2 NBI agent na ito doon sa kanilang grounds for impeachment under Article 4 of their articles of impeachment. At saka, Mother, yung kitang-kita mo parang kahapon, talagang fishing expedition. I thought, di ba sabi nila, naisampa nila tong kaso na to kasi sufficient in ground and substance. Pero bakit naghahanap pa rin sila habang ginagawa ang impeachment trial na to, bakit nila gusto maghanap pa ng ibang ebidensya while nag-hearing na? Oo, yun na nga, na sinabi, di ba, typographical error ba yan na yung sampina mo, ganitong pitsa, pero actually, yung hiningi mo palang video, 2 weeks after, di ba? Parang, ibig sabihin, basta nagsisinungaling ho, talaga hong mahuhuli Kakamali. sa bunganga at sa papel. Kaya, Pag hindi galing sa'yo talaga. Yes, good job, Senator Manang Amy Marcos, my classmate in evidence. Sabi ko sa inyo huwag kayong mag-aakala nyo, mabubola nyo yung mga yan. Yung problema dyan kasi, Kati, sa ibang senador, tatanong sila, yung mga tanong nila loaded. Kumbaga sa sugal, yung dice loaded. Yeah, Diba? Hindi na yung mga legal na questions Yung mga, in what way is this betrayal of public trust? Leading na di ba? Masyado ng leading At saka, Doc Melissa, I was talking about the standard of evidence in another interview of mine. And kasi, parang ang dali-dali lang for them na right now, I don't think the senators have an agreement as to the standard of evidence. And I was suggesting, in my opinion, I was asked that it should be clear and convincing evidence. Although a little lower than proof beyond reasonable doubt, it is also above the evidence required in admin and civil law of substantial evidence only or preponderance of evidence only. I was emphasizing clear and convincing evidence. What do you think about this standard of evidence, Doc? So, wala namang express yung constitution, pero if you place it on the ground, for instance, high crime, so the terminology itself dapat high crime, beyond reasonable doubt yun, kasi high crime. Oh, yes. Oo. High crimes. Suitable, Oo, kasi Suitable violation. mahirap naman yung bintang-bintangan mo ang tao. Hindi beyond reasonable doubt yung high crimes, di ba? Dati kasi an attempt on the life of the king was a high crime. It was also treason, di ba? The king of England. Also, in Thailand, meron silang batas na ganun, lèse majesté. Yeah. Yung libak-libakin mo yung hari, patay, bitay ang parusa. O kaya, hindi sila pwedeng mag-touch ng any part of the body or clothing of the royal family. Di ba? Diyan sa Thailand, in Asia, I'm only citing Thailand. But I suppose, during the earlier time, yung emperor ng Japan, ganun din yun. May lèse majesté din yung Japan doon. So, dito naman sa atin, hindi naman po hari si BBM. Diba? Kahit na feeling niya, pero hindi siya hari. At saka sa England nga ngayon, may hari. Sa Denmark, may hari. Sa Espanya, may hari. Pero wala na pong lèse majesté. Yung batas na ang majesty ng hari o reyna ay protektado sa batas. Yan. So, high crimes, in the opinion of Doc Melissa Loha, should be proven by beyond reasonable doubt. What about the other allegations, Doc Melissa? for suitable, I think okay na yung dapat clear and convincing. Yes. Yes, Pero, in all these grounds, Doc Loha, hindi naman tama na preponderance of evidence lang? Kasi removal ito ng Vice President Diba? Oh, no. Kasi Dapat, kung bawa betrayal of public trust admin law, clear and convincing din dapat clear and convincing evidence. Yeah. Diba? Yeah. So, yung dalawang NBI agent, clear and convincing evidence ba yung testimony nila, Doc Loha? I would
may tendencies to split the two. Kung as to the clear, dapat based on yung record or the documentary object evidence and so on. Pagka-convincing naman based on the testimony, dun siya mag-fail kasi nga walang eye contact. And, di ba, kung ikaw may typo error sa NBI clearance mo, katakot-takot na Ay, naku. problema ang haharapin. Oo. Kung kayo kaya typo error namin dyan. NBI. Tama si Doc. Kung may typo error nga dyan, yung mga pangalan, di ba? Di ba, Kati? Yung pangalan mo, kunyari, correct. yung Kati mo naging K Yeah. instead of C. Oh. Yeah, Aba, saka- yung bigla ka na lang may hit Mga ka whole sa departure. NBI, di ba? Whole Oh. departure Yeah. ka or what? Correct. Actually, may kapangalan talaga ako pag nagpapaano ako sa NBA. Palagi ako may hit. Kaya yung pangalan po ni Kati ay talagang Mary Catherine. Yeah, Mary. Nilagyan ho talaga ng Mary. Kasi kahit hindi ako ikasal, at least I'm married to myself. Oo, so Mary Catherine. Hindi. Oo. Hindi, tsaka ako lang, I was, nakaka-surprise lang talaga na haharap ka sa isang impeachment court, tapos isa kang head ng NBI. What, regional director? Yes, tapos hindi mo man lang talaga binasang mabuti yung iyong affidavit. So, Tapos, tapos, saka bakit BARM? Regional director siya actually, ng BARM. Nailipat daw siya. Tapos second to that, nung tinanong siya, may taga-type po kami. So, Golden Golden Boy. Boy ng NBI? Okay. Ay, Golden bongga! Boy. Okay. Golden Boy ka pala. Kaya pala ayaw mo mag-eye contact. Actually, mother, may lumalabas sa parang dating pari ba siya or pari siya? Abay, sana okay Sana. yun. Di ba? Baka sabi ko may kakambal ba? Huwag siyang magsinungaling. Kasi yung Senate court na yan, mabait lang yan si Senator Escudero eh. Bagay kung mga kagaya kung mga presiding officer dyan, kagaya ng panahon namin sa COMELEC. O kaya nandyan kaya si Senator Miriam Defensor Santiago. Naku! Uwi ka talagang luhaan dyan, luluha ka ng dugo. Di ba si Senator Alan Peter Cayetano nga nag-request na paatinin si Senator Marcoleta at si Jinggoy kasi hindi pa naman sila proven guilty. And they need to do their job. And yung constitutional right din nila yon. And bilang mamayang Pilipino, tayo mga bumoto sa kanila, pwede tayong manawagan na ipa-attend sila. Oh, lalo na may kakayahan naman sila. At saka hindi doon, mother, kasi kung talagang ang sinasabi nila, sinabi ko nga kahapon, ang hamon ko dyan sa Senado at sa gobyernong ito, kung sinasabi niyong hindi ito political persecution o hindi to personal na pag-atake para hindi maka-attend si Senator Marcoleta at yung sinasabi niyo nga, kakampi ni Pipi Sara or allies niyo dyan sa Senado, paatinin niyo. Kung hindi niyo sila mapapa-attend, talagang personal yung atake niyo. At takot kayo sa kanila. Kasi ang dami namang partisan dyan, di ba? Sinasabi ko nga unsolicited advice ko kay Senator Risa Hontiveros. Hontiveros. Inhibit na siya. Kasi nag-declare na siya dun sa amin sa Iloilo na tatakbo siya sa pagka-presidente. Kasi nag-declare na siya, di ba? Oh, na yeah. gusto niya siya ang kandidato. May conflict of interest na si Senator Hontiveros. So, ako, unsolicited advice lang. Para naman yung credibility mo, medyo ma-protect mo, ha? Mag-inhibit ka na dyan. Kasi, hindi naman hindi naman mas importante naman yung election ng 2028 para sa kay Senator Risa kaysa dyan sa impeachment na yan. Kasi alam naman yan na hindi naman nila makukuha yung 16 votes talaga. Diba? Kaya nga, di ba, meron naman lumalabas na issue na iniimbestigahan daw yung dating Clark something at ang parang tina-target daw si Senator Alan Peter Cayetano. Baka nakalimutan niya, nandun din si Dizon, Secretary Dizon. Dalawa sila. Itong si attorney NBI Matibag, masyado itong matapang May statement siya. Senador Totoo kaya yung kinukontra. statement niya? Di ba? Hindi na ito according to ng separation of powers at hindi na ito good custom, kumbaga. Habang naglilitis at habang huwes si Senator Alan Peter Cayetano ay binabantaan siya indirectly na siya ay imbestigahan doon sa ASEAN Games na expenses. Sige. Kati, kasama pala dyan si Vince Dizon? Dyan sa committee na yan? Hindi ko alam yan, Parang part siya, I forgot na At saka kung totoo man, kasi may nabasa lang ako sa social media para lang klaruhin. May nakita ko na sinabi daw correct me if I'm wrong din, na kung sino raw ang kakalaban sa gobyerno ay gigibain ni Matibag. Nako. I don't know if it's true, pero Babalik tayo lumalabas mamaya siya. kay Matibag, Kati. Balikan natin si Dr. Melissa Loha, who was a Yes. PhD in Public International Law in the University of Hong Kong. Doc Loha, so, yung next na articles of impeachment po, na you think the prosecution will focus on next time, what is that? I think there was talk about the BIR
documents. So we would now be on the confidential funds and on corruption issues. Regarding lang po dun sa mga senators, in the 2000 rules of impeachment, ito yung sa kay Estrada na impeachment, yung rules doon nakalagay, may kasama na provision on alternative way of voting. For instance, absent sila. So, i-adapt lang ng bagong mode of voting. Basta yung absence nila would be for a valid reason. For instance, detention, which is a valid reason why they can't attend. So, natanggal lang yung nagkaroon yung 2011 drafting ng rules for the impeachment of Corona naman, nilagay yun ni Senator Soto. Nilagay niya dun sa proposal niya. Pero, it was Senator Joker Arroyo who said na tanggalin yun because unfair dun sa mga senators who would be present. Meaning, yung opposition ni Senator Arroyo was not based on unconstitutionality. It was just based on some petty reason about inconvenience and fairness and so on. So, hindi siya interpretation ng constitutional provision. So, yung insertion of that particular provision in the 2000 rules would still be the prevailing interpretation of the Constitution that kahit absent yung senator, he has the right and the constitutional duty. Hindi nga siya right, duty nga siya to participate and to vote. So, sino Senator Marcoleta, etc. should And be Jinggoy. given. Yes. Yeah, Senator Jinggoy and Senator Cayetano, if he's going to be jailed, there has to be a mechanism. Otherwise, kung hindi gagawa ng mechanism ang Senate, it would be in breach of the Constitution. So, yung current rules na wala siya doon, hindi yan siya authoritative in the sense na precluded na yung participation by other modes. And Kasi meron ng, it's worthy to note that it was Senator Soto who proposed that. Actually, funny enough kasi 2011, yung kay Corona, siya yung naglagay, siya yung nag-propose ng retention of that provision. Sorry, from the 2000 rules. Yun. Only that, si Senator Joker didn't agree. Pero not on constitutional grounds. But, So there's no constitutional obstacle in the present setting kung bakit hindi sila mag-adopt ng other modes of participation by those who are not able to attend. Right. I agree with you. Kasi we did that in Comelec nung time ng COVID, di ba? Because I was in my hometown for almost a year and a half. But I participated because we changed the rules, di ba? So, they're always saying na, you cannot do that, wala namang COVID ngayon. But the Senate, of course, has the power to amend its rules. And I think, nawala sa Senado ngayon, Doc Melissa, no? Yung parang collective respect sa Senate as an institution. Kasi noong araw, kahit na magkabilaan sila, di ba? Magkabilaan sila, they don't belong to the same party. Pag na-threaten yung isang senador, kagaya niyan, tinithreaten na indirectly ni Matibag, si Senator Alan Peter Cayetano, the others would rise to defend the institution. Kasi at Matibag is in effect indirectly attacking the independence of the Senate by indirectly warning Senator Cayetano that he is going to be investigated. So dapat yung kami sa Comelec doon ganun din eh. Lagi naman kaming gaya nun, lalo na si Bautista, lagi kaming other end of the spectrum sa botohan eh. Lagi, not always. Pero pag ang independence na ng Comelec ang nakasalalay o may bugado diyan o testigo na mag-accuse sa amin na nabili kami, everybody, we will circle the wagons kung sa western movies pa. We will circle the wagons because we have a duty to protect and defend the integrity and independence of our institution. Yan, wala ka na. Hindi ko na nakikita yan ngayon, Doc Loha, kasi masyadong divided na sila sa political lines nila. Nakita natin yan nung nag-agawan ng Senate presidency na parang wala nang good manners and right conduct. Oo, Wala na. Parang hindi na tayo sumusunod sa constitutional law. Oo, tsaka yung good custom as Filipinos, parang wala na. Di ba? Nasira. Mayor ako, kung senador yan Senator Vito Salonga, Neptali Gonzales, yung mga, they were giants of di ba? They were giants among men, di ba? Mga Jokno, mga Ang presiding judge natin. So, they never spoke ill personally against their fellow senators even when they disagreed. No? Kaya talagang hahanga ka sa kanila. Very ang taas ng tingin ng mga tao before sa Senate. Ngayon parang
Ano ba to? Kasi siguro ang social media, Kati, ay napaka-freelance, freewheeling na. Ha? Oh, tsaka- Ay, pati makeup ni sa Atty. Ligutan, kinukomentaryo na ng mga tao. Ako yun. Ay, ka ba yun? Nag-comment Naku, ako. Kati, ha? At least aminado. Ako din, kaya nadala ako. Kasi nakita ko, parang masyado maputi yata yung makeup Na niya sobrang para sa pati lip kanya. tint. Oo, attorney, alam mo, ang dami kong free makeup, binibigay sa akin ng aking mga supporters. Just give me a holler and I will gladly give you some. Kasi itong si Attorney Ligutan, nakita ko, gusto niya star din siya, Kati. totoo. Grandstanding din siya. Parang, magwinaray-waray ba siya ba? Parang, dili lang siya binisaya, karang sinibuano unta, which is what? 20% of Filipinos speak Cebuano, so baka he can be understood. Naging winaray-waray pag yun siya. Ha? No offense to the waray, kamag-anak, kababayan pala ito ni Martin Luther King Romualdez. Talaga? Waray, oh. Kaya, nagwaray-waray siya. What was that for, Attorney Ligutan? Kasi gusto mo lang talaga malaman ng mga tao na Bisaya ka. Tapos gusto mo lang ma-confuse yung kalaban mo kasi Tagalog siya. Huwag tayong ganyan kasi po sa court, itong mga abogadong ito iba ang behavior nila dito. Nakikita ko itong Ligutan. Iba ang behavior niya. Kung nasa court yan, hindi yan gaganyan kasi takot lang yan sa West. Ibig sabihin, hindi siya natatakot kay Senator Chis Escudero. Kaya biro mo yun, Kati, Doc Melissa. While Senator Amy Marcos is speaking, nag-i-interrupt siya. Oo nga. Aba, gawin mo yun sa akin nun sa Comelec. Hindi ba talaga naman mumultahan kita. Mahina na siguro ang multa niyan. Ako nakikita ko na may mga gustong maging artista. Doon? Grandstanding, Kaya nga siguro melodrama. naging lipstick itong mga ito Ano talaga. Akla! Hindi ba kaya lipstick mo sa'yo? Bigyan kita. Di ba? Parang, May budget daw sa makeup. sa totoo lang ayaw ko yung mga ganyang asta-asta ng mga abogado dyan. No? Ako'y Comelec presiding ng aking division. Kaya lahat dyan sila, on their toes kasi. Professional. Oo, dapat. Actually, kahapon, nagustuhan ko yung yung hearing na very professional yung debate dalawa. niya, Oo, kasi yung dalawa, by nature, malumanay naman talaga. Diba si Chel Jongdo, kahit galit na siguro, ganun pa rin yun. Sige nga, Mother. Oo, Paano diba? yung pag nagalit siya, malumanay talaga sample? yun. Kahit na akbayan siya, di ba, kaliwa sila, siguro, makibaka, huwag kayong matakot. Malumanay talaga yan si Chel Jongdo. Lalo naman si Atty. Powa, and to our credit, ng mga UP, they are both from the UP College of Yeah. Law. Si Atty. Powa naman, tingnan mo naman, parang yung mukha talagang hindi talaga mga away yan. O, Saka di ba? nire-respeto niya kasi may edad din siguro yung kausap niya. And being professional lawyer, yan ang tamang pag-uusap sa loob ng court. Ayaw ko yung mga edad-edad ka, Ate Rice. Wag na lang natin pag-usapan yung mga edad. Balik tayo doon kay Doc Melissa Loha before we say goodbye. Yeah. Dr. Loha, yung pag-usapan naman natin yung BIR records, but do not coach them, Do not coach them na paano nila itatahi ito, Pag-usapan natin, ma'am, in your opinion, and of course, you're an expert, you're also a lawyer. In your opinion, ito bang BIR tax records ay makaka-prove ito na may graft and corruption si VP Sara? I think they're just trying to reenact the envelope and the little lady incidents that would trigger outrage among the people and so on and so on. I think that's the only purpose. And I think the defense is not taking the bait. I think Diba? Senate Presiding Officer Escudero at the outset said ibalik yan. Di ba? Later, they can ask for subpoena, pero ngayon ibalik yan kasi sinabi na ng BIR na hindi nila bubuksan yan. Diba? So, binalik yun. Yeah. Binalik yung BIR records. And the BIR records will just prove kung magkano ang tax na binayaran ng mag-asawa. Hindi po ba? Hindi naman siya hindi naman indicative of by anything. itself, ano ba yun? By itself, my tax records, for example, in Comelec will show how much taxes I paid. Kaya sakit talaga ang loob ko dyan sa tax na yan kasi single ako, Kati. Wala akong dependent. I'm considered government income earner, di ba? Kasama ng mga clerk na grade 12 lang o grade 15 na. Pareho kami lahat. 32% ang kinakalta sa income tax namin. Kaya ang sakit niyan, kaya ang suggestion ko, di ba, and I'm glad Senator Amy Marcos also picked it up. For those earning a taxable income of below 1 million, wala nang tax. Zero na. Magpirma na lang tayo ng ITR dyan na file ka pa rin. Pero below 1 million na yung income mo, kahit i-enumerate mo pa dyan. Tapos, pirma ka na exempted. I-stamp na ng BIR office na exempted ka. Kasi talaga, itong BIR records mo will show magkano pong na-earn ninyo at magkano nabayad natin.
sa gobyerno natin na ninanakaw lang din ng iba dyan, yun naman ang masakit sa loob Correct. talaga, Kati. Oh, actually, Mama Bing tsaka Dr. Melissa Loha, Attorney Dr. Melissa Loha, may tanong ako sa inyo kasi naintriga ako dun sa mga comment ng mga prosecution na lawyer. May isa na nagsalitang, House prosecutor, not private lawyer, should lead Sara Duterte trial. Sabi ni Congressman Neil Tupas, lawmakers serving as public prosecutors should take the lead in handling the impeachment case against VP Sara Dapat. Duterte instead of allowing private lawyers to handle key courtroom duties according to former EDE. Dapat. Oh, eto pa. Oo. Kaso lang wala naman siyang kakampi doon, di ba? Dapat, kasi di ba sinuistro nating fiscal yan na pinatakas niya yung asawa niya Yeah. accused of rape? Di ba siya yun? Yung Eto congresswoman. pa. Yung- Bakit hindi siya mag-lead dyan? Siya naman tong chair ng Committee on Justice. Bakit di ba siya marunong? Oh. Bakit sinigutan nilalagay mo? So, magaling naman si Luistro dyan. Dati siyang fiscal. Kung ako sa iyo, kung isuman Luistro, I will take over. Yan. Green Yeah. na green, ha? Talagang... Tapos meron pang isa, Mama Bing, yung sinabi ni Attorney Kapunan sa estratehiya ng prosekusyon, hindi ito pagwapuhan, ebidensya ang dapat magsalita. Actually, nanood ako. Kahit hindi ako abogado, na-offend ako. Kasi Bakit? parang, Pagandahan? bakit ka ganyan magsalita? Parang tinuturuan mo yung mga kapwa mo abogado and impeachment court, even the senator, na tinuturuan mo sila Bakit kung sino paano. ba nagpapagwapo doon? Eh, hindi naman gwapo si Ligutan. Siguro ibig sabihin yung binluan. Si Poa! Poa! Bakit nagpapagwapo? Wala namang mangyayari sa inyo. Hindi naman nagpapagwapo si Poa because he's very shy. He's really very shy. Tingnan Oo, mo naman tahimik. halos ayaw nga tumingin ng mata ng mga babae. Oh. Pero talagang may pagkagwapo nga naman. Oh. Pero siyempre, Baka naman pagkagwapuhan does not apply to Ligutan. Oh, pero baka nagwapuan naman siya, kaya yun ang nasabi niya. Oh, okay Pwede lang. rin, okay Pero na rin. Parang slight yun eh. Parang it was a slight. Ha? Si Narvasa rin, oo. Marami Bakit? Gwapo ba si niya. Narbasa? Yung Cute na apo bata. ni... Oo. Anak yata yan ng kaibigan kong Narbasa. Yes, kaibigan mo. Ano magagawa nila kung gwapo sila? Talaga naman, sa totoo lang. Di ba? True. Robin Padilla, ang gwapo talaga. Oo nga. Hindi talaga natiis talaga ni John Vic. Di ba? Ayaw mo na yung mga... Huwag mga... ikaw, Kati, na-offend ka. Bakit? Bakit? Ba't ako ma-offend? Bakit ka na-offend nung sinabing hindi pagwapuhan? Saan? Sabi mo, nakaka-offend naman yung sabihin mo na sa ibang abogado, hindi ito Ay, pagwapuhan. then, offend ako yung the way she parang nagdi-dictate siya kung paano i-handle ang impeachment ng mga lawyers Di and ba ng dala na lang impeached natin ng senator. bagong lipstick sa Ligutan? Para kasama na siya sa mga gwapo dyan. Siguro sabi ni Dr. Melissa Loha, no? Na pinagsabihan. Wild talaga itong dalawang ito. Pasensya ka na, Doc. Ganito talaga dito sa totoo lang, di ba? Kaya po, bago tayo magtatapos, para may next mensahe. topic pa tayo dun sa mga BIR records na yan at sa mga bank secrecy, sana maimbitahan natin ulit si Dr. Melissa Loha, doctorate, PhD in Public International from the University of Hong Kong. Any parting words, Dr. Loha, please? Let's not forget the flood control scams. Oh, yeah. Correct. Of course. Kasi dinadivert ang attention ng mga tao dito sa impeachment sa flood control. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong ang best friend ko, si Martin Luther Romualdez. Exactly. Kailan na ba, Ombudsman? Inuuna mo naman si Senator Dante Marcoleta at si Kong Mike Defensor. Hindi naman yun public funds. Ito, unahin mo. Yung brand mo na first cousin ni BBM, si Martin Romualdez Ferdinand, di ba? Martin Ferdinand Romualdez ang dapat po. Sinasabi nila na kaya daw, ito si Martin, kaya daw is state witness si Secretary Bunungan ng DPWH kasi ituturo niya na ang mastermind ay si Martin Romualdez. Ayan, abangan natin yan. Correct. Ayan. So, thank you very much, Dr. Melissa Loha. Until we meet again in the next episode. Thank you very much. And again, Mama Bing, no? Sabi nga, wag nating kalimutan ng flood control. Kasama, nasa na ang pera ng Pilipinas? 129 billion. Illegal insertion in national budget. For 120 or 127 billion PDIC, pondo para sa proteksyon ng depositor sa bangko, ginamit na rin. 36 billion SSS funds, ipon ng mga trabahador na wala sa dapat nilang paggamit. 124.5 billion flood control budget, malaking pondo para sana sa pag-iwas ng baha. Pero bayan pa rin ang napasama. 89 billion PhilHealth funds, pondo para sa kalusugan ng Pilipino, kinuha para sa iba. 500 billion Land Banks of the Philippines, pondo ng bangko para sa pagpapaunad ng mamamayan, ginamit sa iba. Diba? 250 billion Maharlika funds, pondo ng bayan na dapat para sa kunlaran pero walang malinaw na resulta. 129 billion gold reserve sold. Diba? Ibinenta, yaman ng bayan, nawala. 62.5 billion GSIS funds, pondo ng mga gawain ng gobyerno hindi dapat
pinakikialaman. 241 billion DBV funds, pondo para sa pagpapaunlad ng bansa, kinuha para sa iba pang panggastos. 14.370 billion small town lottery prize fund, pondo para sa premyo ng lottery, hinaluan na ginamit somewhere else. Tapos, yung US 1.9 billion investment, Oceana Gold, DPO Gold Copper Mine operation extend until 2037. Marcos admin, binibenta natin ang ating mga ari-arian. 4,000 acres of land given to the US Pac Silica project, at least US $10 billion of plus 580 billion pesos initial investment. Marcos admin. Yan. So talaga. yan po, nawawala Sa totoo natin. lang, huwag kalimutan, ang graft and corruption, ang #1 na sanhi ng kahirapan ng mga Pilipino. At wala akong political will. So sa totoo lang, dito ang usaping walang kinatatakutan. Walang paligoy-ligoy. Sa totoo lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y